binalatan ng todo ni Ping Lacson, malamang makaso pa siya yung sa susi. Tumanggap ng bribe, mga kababayan. Inamin niya, ito yung palusot ni Marcoleta. Huwag daw ilihis. Sinasabi ko, eating me back. Walang issue yun. Ito yung latest ngayon. A retired general was identified as a person na nag-recruit sa 103 individuals including 18 alleged former Marines to be security aides ni Saldico, sabi po ni Director Melvin Matibag ng NBI. Matibag earlier reported that 103 lumalabas na ang katotohanan. Retired general recruited ex-Marines as Saldico's security aides. Tapos sabi ni NBI Director Matibag, Attorney Matibag, yung 8 sa mga Marines, sinasabing ex-Marines, Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sa ano nga niya, Mr. Maravillas, yung balita, hindi mapakali si Marcoleta, hindi magabawi sa banat ni Ping Lacson. Gutay-gutay yung mukha ni Marcoleta po. Butas-butas. Butas-butas, gutay-gutay. Lalo nagkagutay-gutay kay Ping Lacson. Siya yung naghamon. Ngayon, mga kababayan, yung naghamon kay Ping Lacson, siya yung nilamon. Nilamon ang prenesent na facts, mga kababayan, ni Ping Lacson. Ito na lang yung nasabi ni Marcoleta, mga kababayan. Iniba yung topic. Huwag nating Siya pa yung ang nagsabi, mga kababayan, huwag daw ilihis. Sila yung naglilihis sa issue. Binakbakan po ni Ping Lacson punto por punto. Sabi nga sa Bicol na malukag, binalatan ng todo ni Ping Lacson, malamang makaso pa siya yung sa susi. Tumanggap ng bribe, mga kababayan. Inamin niya, ito yung palusot ni Marcoleta. Huwag daw ilihis. Sinasabi ko, eating me back. Walang issue yun. Hitting me back, walang Ang issue daw. ating linawin, Wala kasi siyang may sagot. hinahanap ng taong bayan. Nililihis niya. Nilimas ang kabang bayan. Gusto kong ulitin yun. Okay? Nilimas Kung ang daw gagawin nila, ang kabang bayan. puro lang hit ng Patunayan ninyo yung mali-malita. May mga developments nga ngayon, mga kababayan. Lumalabas na ang katotohanan. Retired general recruited ex-Marines as Saldico's security aides. Tapos sabi ni NBI Director Matibag, Attorney Matibag, yung 8 sa mga Marines, sinasabing ex-Marines, naka-detailan niya yon sa kanya. Sino na Mr. Maravillas na sa kanya. Hindi man minimension kung hindi niya kay Saldico, kundi sa kanya. Pero ang reading natin ng sinasabi ni Matibag, naka-detail dati kay Sara. Planted lahat, mga kababayan. Ito ngayon sinasabi ni Marcoleta. Gusto kong ulitin yun. Okay? Kung ang gagawin nila ay puro lang hit ng hit ng hit, okay lang sa akin. Okay lang daw. Wala kang may sagot kasi. Hindi na ako tinatabla yan eh. Di daw siya Pero huwag tinatabla. natin kakalimutan ng taong bayan. Lahat ng sinabi ko ron na dapat puntahan niya, kapagkat yun ang sinabi niya, lahat ng ebidensyang kakailanganin, pupuntahan natin. Ang dami ko sinabi sa akin, privilege. Kung sino-sino ang dapat napuntahan. Diba? Ilabas mo si Gutesa. Hinanap mo kay Martin Sigutesa, kayo nag-present niya. Kayo ni Mike Defensor ang nagdala ng testigo. Pagkatapos, hanapin ninyo kay Martin kung hindi kayo mga buang. Ito yung latest ngayon. A retired general was identified as a person na nag-recruit sa 103 individuals including 18 alleged former Marines to be security aides ni Saldico, sabi po ni Director Melvin Matibag ng NBI. Matibag earlier reported that 103 individuals were recruited to serve as security aides. 38 of whom, including the 18 former Marines, accepted the role. There is a retired general who recruited them, and we have already identified the retired general. Malamang mga kababayan, yung general na sinasabing retired, yung kasama doon sa press code, lalabas at lalabas ang totoo. So, pag-usapan natin itong mga aligasyon ni Marcoleta, yung investigation delays at yung missing witnesses narrative. So, inagkusan niya, mga kababayan, si Ping Lacson na umano'y sinasabotahe
ang flood control investigation dahil wala daw committee report matapos ang 7 buwan. Kasama sa kanyang akusasyon mga kababayan yung claim na binabaliwala itong mga ex-marines na nagsasabing sila daw yung mga bagmen, yung mga mali-maliit ang pera. Bagmen daw ni Saldico. Ngayon, may soft copy na ng findings mga kababayan, sabi ni Ping kahapon, na ipinamahagi sa mga miyembro ng Committee for Review. At hindi rin mga kababayan pwedeng gawin na opisyal na ebidensya ang mga testigo kung hindi pa dumaan sa verification. Ang claim na 805 billion na delivery ng pera, tinawag ito ni Ping Lacson na walang research. Wala din siyang credible basis, sabi po ni Ping. Ang punto dito kasi, sa Senado, hindi po rumor mill ang hearing. Kung may mga testigo, kailangan ma-background check muna. Dapat may corroboration at may documentation, mga kababayan. Ang ginagawa po ni Marcoleta parang trial by press release. Di ba? Malinaw? Nagpa-presscon muna yung mga testigo nila. Pagkatapos, nang invite ng NBI, pumunta lang yung abogado, yung mga marines, hindi na nagpagita. Ayaw matanong. So ito yung conflict mga kababayan. Galit siya. Galit itong si Marcoleta kasi daw hindi kaagad pinatawag yung 18 alleged marines, mga ex-marine, na nagsasabing nagatid ng limpak-limpak na mali-malitang salapi. Ngayon, ano yung posisyon ni Ping Lacson? Sabi po ng senador, hindi pwede niya na gawing hearing ang unverified testimony. Tama, kailangan mo nang suriin yung mga identity nito, yung military records at credibility. Kasi lumabas po sa mga pag-check, yung sinasabing ex-marines, yung 4 doon hindi man member. At yung 6 sabi may mga criminal records, may mga kasong murder. At ngayon yung 8, ang sabi, hindi man kay Saldico nagtatrabaho dati. Naka-assign niya, sabi ni NBI Director Matibag, sa kanya niya, hindi man minimension kung sino yung sa kanya. Pero ang tingin natin, ang minimi ni Matibag, naka-assign dati kay Sara. Kaya pala, matik yung reaksyon. Mga kababayan ni Amy Marcos, nag-file agad ng resolusyon para magpa-imbestiga. Gagamitin yung Blue Ribbon para sa propaganda. Tapos sunod nun, nagpahayag agad din si Sara, saka si Pulong, chorus agad. Bilib na bilib sa mga kwento ng ex-marines. Tawag nila mga brave marines. Maoto ninyo si Ping Lacson, seasoned veteran investigator. Saka sabi po ni Ping Lacson, kung nabanggit niya yung 805 billion na pera, dapat niya kaya nilang ipaliwanag saan galing yung numero at paano napatunayan. So, kailangan talaga i-verify. So, ang simpleng rule mga kababayan, hindi po pwedeng invento muna tapos hearing later. So ngayon, dito tayo sa question ni Marcoleta, bakit daw hindi pinatawag sa Senado itong si Saldico para sagutin yung bribery allegation. Si Saldico nasa Portugal, ayaw man umuwi. Ngayon, ito yung procedural stand ni Ping Lacson. Tumanggi si Lacson kasi para daw ito sa interparliamentary courtesy. Ito yung matagal ng tradisyon sa Congress. Si Bato nga, lagi yun ang ina-assert, interparliamentary courtesy nang in-invite siya. So hindi po pinapatawag sa Senado yung isang sitting congressman. Ginagalang kasi po yung independence ng bawat chamber. Tinanggihan din ni Ping Lacson ang proposal na Zoom testimony kasi maaari daw itong maging platform para sa propaganda, sa fact-finding. So ang bottom line mga kababayan, hindi ito yung personal na proteksyon. Isa siyang institutional rule mga kababayan na matagal nang umiiral sa Kongreso. Bakit niya Mr. Maravillas nag-resign na, di ba, si Saldico? Kaya nga po, una yung hindi pa sa nagre-resign. Pangalawa, ngayon na nag-resign na. Ang problema, wala siya dito sa Pilipinas. At yung video niya nga, hindi man yun sinumpaang video. So that is inadmissible mga kababayan. So ito rin yung argumento ni Marcoleta noong pinagtatanggol niya si Sara Duterte sa harapan ng mga kongresista, yung courtesy niya sa opisina. Ngayon dito sa issue ng Kalayaan Group of Islands, KIG, sa issue ng soberenya. So dito sumabog yung debate mga kababayan. Inilabas yung video kung saan tila sinasabi ni Marcoleta na maaring isuko ang Kalayaan Island Group
Dahil sa labas daw ito ng Philippine Exclusive Economic Zone, ang Kalayaan Group ay parte ito ng Spratly Islands na pag-ari po ng Pilipinas. So ang depensa ni Marcoleta, mga kababayan, splice daw yung video. Edited daw. Rebuttal po ni Ping Lacson. Malinawan niya yung sinabi mo. O yan o, present yung video. Tanini si Marcoleta. At dito niya, hindi na to ang sikat na linya. You cannot explain eyes niya to a summer insect. Isang Chinese maxim, mga kababayan, na ang ibig sabihin, may mga taong kulang sa lalim para maintindihan ang komplikadong bagay. Dagdag pa ni Ping Lacson, ang pagsukoan niya sa Kalayaan Island Group ay parang pagsoko sa mismong bansa. Inilihad din niya ang historical basis, mga kababayan, ng claim ng Pilipinas. Kabilang dito yung discovery at occupation ni Thomas Coloma. So ang mensahe ni Ping Lacson, ang soberenya niya ay hindi negotiable. Basag na basag si Marcoleta. Nilecturan ni Ping. Pinangaralan po, I hate niya to lecture a lawyer. Nilecturan niya. Doon naman po sa issue ni Diskaya at sa issue ng yung witness protection. Sa investigasyon, mga kababayan, agresibong itinulak ni Marcoleta ang witness protection para sa pamilya Diskaya, sa mag-asawa na Diskaya. So counter po ni Ping Lacson. Paulit-ulit niyang tinanong si Marcoleta, bakit niya parang nag-abogado ka sa Diskaya? Tama. Mas credible niya ang testigo na si Bryce Hernandez na isang dating engineer. Mas may technical knowledge ito sa proyekto. So ang issue kung ang layunin na niya truth-finding, bakit niya tila may special na proteksyon para sa isang kontraktor? Ito po yung tanong na hindi nasagot ni Marcoleta. Ngayon, binanatan siya doon sa kanyang koneksyon, yung asawa niya sa Stronghold Insurance. Dinikdik ni Ping Lacson. Binalatan po, damay pati asawa. Kaya naman pala, gate ni Ping Lacson, mayroon na niyang conflict of interest. Dahilan niya si Edna Marcoleta, nagsisilbing independent director sa Stronghold Insurance Company Incorporated. Ang nasabing insurance company ang nagbigay ng insurance guarantee bond. Nagbigay ng guarantee bond at insurance coverage para sa mga flood control projects ng mga kumpanyang pag-ari ni Curly Diskaya at ni Sara Diskaya. Alam sa niya, Mr. Maravilla. So ayon sa ulat po na binanggit sa debate, umaabot sa mahigit 250 million ang halaga ng mga bonds na inisyu ng insurance firms para sa mga proyekto ng Diskaya. Kabilang dito yung isang 193 million pesos bond para sa isang proyektong tinawag ni Ping Lacson na Ghost Project. Ginamit ni Lacson bilang basihan sa kanyang tanong kung bakit tila overprotected si Marcoleta sa mga Diskaya sa puntong gusto na silang gawing na state witness sa investigasyon ng flood control scandal. Ngayon, doon sa issue ng indirect bribery at campaign finance, mga kababayan, yung SOSE na inamin mismo Marcoleta. So sa privilege speech, mga kababayan, kahapon, naglatag po ng seryosong aligasyon itong si Ping Lacson laban kay Marcoleta. Indirect bribery niya. Ang basihan yung 2025 Statement of Contribution and Expenditure or SOSE ni Marcoleta nang tumakbo sa pagka-senador. Nakalagay sa dokumento zero contribution. So para po kay Lacson, hindi niya ito transparency kundi kabaliktaran. Ang sabi ni Ping, kapag walang diniklarang donors, walang transparency kung sino yung nagpondo. Posible niyang may untraceable debts of gratitude. Sa ilalim niya ng revised penal code, ang ganitong sitwasyon niya maaaring pumasok sa konsepto ng indirect bribery kung may kapalit na pabor sa hinaharap. So ngayon, bakit malinaw, mga kababayan, yung lamang ni Lacson kahapon sa debate? Nilamon, mga kababayan, ni Ping Lacson si Marcoleta. Sa kabuuan po ng banggaan, tatlong bagay yung naging malinaw. Una, yung facts-based rebuttals. Paulit-ulit pong pinakita ni Ping Lacson na yung maraming claim ni Marcoleta walang sapat na research at ebidensya. Sablay,
Pangalawa, yung nationalista framing. Sa issue ng Kalayaan Group, na ilagay si Marcoleta sa posisyon na tila mahina ang usaping soberenya. Mahina siya sa usaping soberenya at tila isa siyang taksil na siyang isa sa pinakasensitibong issue sa Pilipinas. Pangatlo, yung mastery ng Senate rules. Ginamit po ni Ping Lacson yung kanyang dekadikadang experience bilang veteran senator para ipakita na maraming motion si Marcoleta na hilaw at walang procedural basis, lagapak. Talaga niya, Mr. Maravillas, parang tama si Senior Associate Justice retired Antonio Carpio, lowest rank sa mga abogado. Nabanggit siya ni Ping Lacson kahapon, kinote si Carpio. Saban si Marcoleta, nakatuon mga kababayan sa process attack. Si Ping Lacson naglatag ng moral at national arguments. At sa politika mga kababayan, ang ganitong kombinasyon ang mahirap talunin. Ngayon, ang mas malaking tanong mga kababayan, sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang personal na banggaan tungkol sa personal na banggaan ito. Kaya ito ngayon ang tanong ng publiko. Kapag may naglabas ng mga malalaking akusasyon, may ebidensya ba? Ganon. Kapag may naglabas ng mga dramatic claim, kaya ba itong ipagtanggol sa facts? Dahil sa dulo ng araw mga kababayan, ang politika hindi tungkol sa may pinakang malakas na boses. Ito ay tungkol sa kung sino ang kayang patunayan yung mga sinasabi. So ang katotohanan mga kababayan ay hindi nasusukat sa dami ng mga paratang tulad ng mga paratang nila. Dami pa mga testigo, 18 na, dati isa, naging 18. Pero nangawala, nagtago, may threat daw. Kundi sa tibay ng mga ebidensya na kaya pong tumagal sa liwanag. At sa banggaan na ito mga kababayan, isang bagay ang malinaw. Hindi sapat po ang hingay kung wala man laman ang argumento. Maliwanag na po kay Rodante Marcoleta, ang drama po ay walang kapantay. Pero sa katotohanan, agad ding sumasablay. Kaya ang dipinsa ngayon po ni Marcoleta, di na daw siya tinatablan sa banat sa kanya. Pero sinasabi niya na nililihis yung usapan. Anong nililihis? Na tumbok po. Yan o. Sinasabi na dito. Huwag nating ilihis yung Huwag daw ilihis. Sinasabi ko, eating me back. Surrender. Ang aking linawin ay hinahanap ng taong bayan. Nilimas ang kapambayan. Gusto ko ulitin yun. Nilibas na ipakita mo yung mali-malita. Ng hit. Okay lang sa At akin. yung mga testigo. Sawa-sawa na ako sa hit na yan. Hindi na ako tinatanggap. Yung testigo mong si Gutesa, nagtago na. Bayan. Di ba? Lahat ng sinabi ko rin na dapat puntahan niya, sapagkat yun ang sinabi niya, lahat ng ebidensya ang kakailanganin, pupuntahan natin. Ang dami ko sinabi sa akin, Bridget. Kung sino-sino ang dapat napuntahan. Di ba? Hindi niya sinabi. O ngayon, pumayag na si Ping Lacson na simulan yung investigasyon itong sa mga aligasyon ng 18 Marines. Tingnan natin kung hindi magsipag tago uli. Matulad kay Gutesa nang ipatawag uli para ipagpatuloy yung cross-examination, hindi na nag-appear. Ngayon, tinuturo si Martin Romales, tinatago daw ni Martin. Kayo yung nag-present niyan? Tingnan natin. Yun yung nga sa NBI, hindi na nagpakita. Pumunta doon po yung abogado. Tapos sabi ng abogado, hugas kamay na. Hindi man niya daw sigurado na yung mga sinabi, lahat yung totoo. Basta niya ko, nagnotaryo lang. Parte ito sa aking trabaho niya, yung magnotaryo. Binirify ko man na niya yung identity nila, mga totoo man din sila. Pero hindi lahat ng mga sinabi nila, sigurado siya. Ay, nago. Hindi niya ako hausyaw. Po yung pagpapatunay na ako po hindi hausyaw na abogado, ako po may opisinang notarial office ko. Just to set the record straight, I am a duly commissioned notary public for the City of Las Piñas. Max framing and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mix fruit drink.
Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.